Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Nobyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:52 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Bong Revilla na kung saan ay siya ay ah, nasangkot na naman sa iyang flood control project. Opo, nasangkot siya. Ngayon, ang title ko po ngayon ay Bong Revilla, kahon-kahon pera worth 125 million pesos natanggap noong 2024, sabi ni Yusek Roberto Bernardo. Yan po nagtestify si Yusek Roberto Bernardo na inihatid niya doon sa bahay dyan sa Imus, Cavite. Inihatid niya yung kahon-kahon na pera at mayroong isang bag, paper bag, at yun nga, worth 125 million. Ang 125 million po ay sang-ayon kay Bernardo ay ito ay bahagi ng napag-usapan nila na 25% nung project ay mapupunta kay Bong Revilla. Yan po 2024 po ay pa siya ito, senador siya. At ayan nga, hindi ba? Nasasangkot na naman siya. At malamang ay totoo ang sinasabi ni Yusek Bernardo. Opo. Ako, naniniwala ako dun. Ngayon, isa na naman ito na confirmation na may kumukuha talaga ng napakalaki po niyan, ay 25%, ay yung nga iba 35% daw eh. Pero yan ay confirmation o talagang ina-acknowledge, hindi ba? Ina-acknowledge noong isang parte. Yun nga, yun sa DPWH. Isang parte lang kasi yan eh. Ngayon ay itong mga politiko ayaw pang i-acknowledge yan. Lalaban pa siguro yan. O kaya ay ganun sa nangyari kay Jinggoy, ay pinahaba ng pinahaba, more than 10 years, ayun. Nakakalimutan na ng tao at naaabsuelto. Pero ang tatalakayin ko po dito ay iba. Ang tatalakayin ko dito ay hindi naman po masusugpo yan eh. Opo. Yan ang tatalakayin ko dito at papatunayan ko yan. At ito po ang nilalakad ko dito. Kaya ako nagbablog na ganito, kaya ako nagtsatsaga o naglalaan ako ng oras o nagre-research ako kasi nga may gusto akong ilakad. Yan po, ang nilalakad ko po dito ay yung hindi po masusugpo yan ng sinabi na po ng Biblia yan. Sinabi na ng Biblia. At yan po ang ikuwang ko sa inyo, ipapamanhik ko sa inyo. Sigurado po ito kasi nga ay bagamat ako ay nalulungkot dahil sa nangyayari sa atin, ay ako rin ay natutuwa at may example ako. May magagamit ako na example para no question asked, hindi ba? Para without controversy ay tama yung Biblia. Hindi ba?
Tama ang Biblia eh. Mapagkatiwalaan po ang Biblia eh. O sige po ano? Ano po ang nilalakad ko dito? Hindi po masusugpo yan. Opo, hindi. Okay, ngayon ay parusahan nila o ibulgar nila yung mga lihim, pero after a while, may darating na naman eh. O kaya sila mismo. Kaya nga pinili ko na ito eh, si Bong Revilla, dahil nga ay nakasuhan na ito dati eh, kay Napoles. Nagbago ba siya? Hindi po. Ay ito na naman, hindi ba? 2024. Ay nung kay Napoles, nahagip sila, panahon ni Pinoy, 2010 ata yan, o 2012, bandang 2012. Ganun po yan. Nagbago ba? Hindi. Hindi po sila nagbabago yan. Kaya nga hindi masusugpo po eh. Sige, umpisa na natin. Lamentation chapter 3 verse 33 hanggang 35. For he does not afflict willingly. Diyos po ito ha, Diyos ano. Ang Diyos po ay hindi nag-afflict willingly ng nor grieve the children of men. Ayaw niya eh. Ayaw niya na yung parusahan o ano ba yan? Grieve is yung kwan ito, yung malungkot. Opo, grieve. For he does not afflict willingly nor grieve the children of men, to crush underfoot under one's feet all the prisoners of the earth, to turn aside the justice due to man before the face of the Most High. Ayan po nakasulat. Hindi po willing o hindi po sinasadya ng Diyos na parusahan yung mga tao. Opo. Yan po ang ibig sabihin yan. Pero ay makulit po ang tao eh, o naligaw po ang tao. Naligaw o hindi alam eh. Hindi alam saan patungo eh. O naging alipin ng kasalanan o alipin talaga ng kasalanan. Ayan po basahin ko lang po ulit. For he does not afflict. Ang Diyos po hindi nag-a-afflict willingly, nor grieve the children of men. O yun nga, hindi naman niya sinasadya na palungkutin yung mga tao eh. Hindi. O yung to crush under one's feet all the prisoners of earth. Kwan kasi ito eh. Ang tao po kasi ay alipin ng kasalanan. Kaya nga, ang kwan dyan ay prisoners of the earth eh. To turn aside the justice due a man before the face of the Most High. To turn aside, ang ibig sabihin ay baliwalain yung hustisya para sa tao sa harapan ng Diyos. Hindi po ginagawa ng Diyos yan. Yung babaliwalain niya yung hustisya para sa isang tao. Sa harapan ng Diyos. Ayan po mahirap pong intindihin, pero hindi naman yan ang topic natin. Ang topic natin ay ito nga God is not willingly to grieve the children of men. Parang parusa po yan pero naandyan na tayo. Okay, Galatians 6:7. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sow, that he will also reap.
Ayan po. Ay sigurado po yan. Kaya nga, pinili ko yung una na God is not willing to afflict us or grieve us. Ano? Pero nga ay mayroon God cannot be mocked for whatever a man sow, so shall he reap. Kung ano yung inihasik mo o kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya nga magkadugtong po yan eh. Okay? Ngayon ay punta na tayo ngayon dito sa main verse. Napatutunayan ko na yan si Bong Revilla, hindi na magbabago yan. Hindi na po. Kaya saan ang pag-asa natin para masolve yan? Hindi po. Hindi masosolve yan eh. Ang solusyon lang dyan ay yung naandun sa Biblia. Pero ayaw na ba makinig ng mga tao? Hindi ko nababanggitin. Ang babanggitin ko lang dito, walang pag-asa. Ang tao na magbago, wala. Wala po. Ngayon, kung hahanap kayo ng solusyon, ay doon nyo masusumpungan. Pero hindi ko nasasabihin, kasi parati ko namang sinasabi dito eh. Okay. 2 Peter 2:19. Pangalawang Pedro chapter 2 verse 19. While they promise them liberty, they themselves are slaves of corruption. For by whom a person is overcome, by him also he is brought into bondage. Yan po nakasulat. Mahirap pong intindihin, pero ay kuwan na po ito, New King James Version. Paborito ko po yan, Pero ay sa ibang version naman, yun sa Gideon, para mas maintindihan natin. For while promise you freedom, ayan po, hindi ba? Ano ba ang sinasabi ni Duterte noon? Hindi ba? Palalayain niya ang mga tao, hindi ba? Palalayain niya ang mga tao sa kahirapan o kasama na yan itong pagnanakaw, hindi ba? Whip of corruption eh. Kaya nga may slavery, slave tayo ng corruption o ng slavery, slave tayo o we are in bondage of sin. Pero isa dyan, yung corrupt ang tao. Yan po, Ngayon, ang sabi ni Duterte, palalayain niya yung mga tao dyan sa corruption. Kasi nga ang sabi niya, whip of corruption lang, parurusahan niya. Whip of corruption. Pero ito nga tama nga ang Biblia they promise you freedom. They promise you freedom, but they themselves is a slave of sin. Yan po ang nakasulat. Nangangako sila na palalayain kayo, at ito nga si Bong Revilla, hindi ba? Pag mangako yan, walang corruption at malinis siya. Hindi siya nangungurap yan. Sinisiraan lang siya. Political lang yan. Ganun lang, hindi ba? Pinopolitika lang siya. Lilinisin niya ang kanyang pangalan. Hindi ba? Si Jinggoy, ano pang sinasabi ni Jinggoy ngayon? Naasunto ako, sabi niya. Nilabanan ko, sabi niya Hinarap ko, sabi. Pero 10 years naman mahigit Wala na, hindi ba? Baka yung mga testigos diyan ayaw nang humarap kasi nga may nagbago na ng buhay Bakit niya pakialaman pa yan, hindi ba? 14 years, 15 years na nakabinbin ang kaso diyan sa korte. Wala na Hindi ba? Ayan po. Baka yung mga testigos, yung mga pulis na nag-imbestiga, retire na. Hindi ba? Kaya nga, hinihintay na lang na malimutan ng tao dahil sa katagalan. Kaya nga, ang lakas ng loob ni Jinggoy, ang sabi niya, naasunto ako, sabi niya,
pero nilabanan ko lahat, hinarap ko lahat, sabi niya. Oh, at inakwit siya. Ayun lang nga hindi ba? Paano masusolve yan? Hindi ba? Pati na yung kwan po pati na yung mga judges po kasama na dyan questionable po ang mga karakter nila. Ayan po. Kaya ganyan, pinapatagal 20 years, 25 years. Ay si kwan nga si Enrile acquitted din yun Kasama yun si JJ Reyes. JJ, kwan ba yun? Ano bang kwan nun? Yung sekretarya niya? Na-acquit yun. Pero malapit na siyang mamatay, hindi ba? What is the use, hindi ba? Kaya nga, hanggang mamatay, hindi magbago Walang tsansa. Pero kayo po, ay kung ayaw nyong maniwala sa akin, sinasabi ko na po Kaya nga po yung sinasabi ni Duterte na God is stupid, sabi niya. Kasi nga, bakit daw walang kasalanan yung tao, hindi ba? Walang kasalanan yung tao, ang nagkasala ay si Eva at si Adan dahil doon sa ahas. Ang sinabi ni Duterte, bakit nagkaroon ng ahas? Bakit pinayagan ng Diyos na andun ang ahas kung alam niya pala na yun ang makakasira sa humanity, hindi ba? Yun ang sabi ni Duterte at pinalapakan siya doon. Kasi ipinakita niya na genius siya hindi ba? Na matagal na pong tinatalakay yan ng mga pastor. Ganyan kay Kibuloy. Para ipakita ni Kibuloy na siya ay magaling, hindi ba? Siya lang ang may idea. Ayun, pero ngayon nakabilanggo na sila, hindi ba? Ganun po yan Kunyari sila ang magaling, kunyari alam nila yan, kunyari ay oo nga bakit ganon? Pero nga ito ang kasagutan dyan Yung kini-question ni Duterte na bakit daw wala akong kasalanan o wala siyang kasalanan, hindi ba? Bakit kasama siya? Hindi ba? Sa biglang tingin, tama nga, hindi ba? Bakit ang nagkasala ay si Eva at Adan? Bakit ang paparusahan ay yung the whole of humanity? Ay ito nga ang rason dyan Si Jinggoy, nagnanakaw, hindi ba? At walang humpay, walang hinto. Ay ito din si Bong Revilla, nagnanakaw, wala ding hinto. Kinuha ko po sila para 2-time na po sila 2-time doon kay Napoles at hanggang ngayon. Pati pala ito si Joel Villanueva. Pero hindi po natuloy yung kaso niya kay Napoles. Pero kasama na rin yan. Yan po ang sinasabi ko na walang tsansa magbago ang tao. Hindi ba? Yung signature na nakita natin kay Adan o namana natin o naipamana sa atin o kaya ang reason po kasi ng Biblia dyan ay ganito po We were in Adam when he sinned. Naandun tayo sa balakang ni Adan nung siya ay nagkasala. We were in Adam. Doon nga, ay ano ba yan? Sa balakang ba yan o sa sinapupunan ni Eva? Pero ang Biblia ay naandun tayo sa balakang, sabi niya ni Adan, nung si Adan ay nagkasala. Kaya kasama tayo dyan sa kasalanan. Ay oo nga naman, hindi ba? Yun po Paano mo lalabanan yan na hindi ka galing sa balakang ni Adan? Hindi ba? Hindi mo pwedeng labanan yan Kaya naipasa yung kasalanan sa sanlibutan at yung kamatayan sa sanlibutan. Nag-reign ang kamatayan. At ito nga, yung slavery of sin. At yan po ang tinalakay ni Jesus Christ. Man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po. Hindi po nawawala yan. Ang makapag-solve lang dyan ay yung pananalig kay Jesus Christ. Pero kung gusto ng mga abogado na dadaanin sa batas para maayos yan, hindi po maaayos yan. Sinabi na po ni Kwan yan
Sinabi na po ni Moses yan na kailanman itong batas na ito ay hindi na masusunod. Dahil nagalit na nga si Kwan. Nagalit na nga si Moses. Kinuha niya yung tipak na bato doon sa bundok. Ay pagbaba niya kung ano-ano lang ginagawa ng mga tao hindi ba? Ay 10 utos yung kinuha niya. Ay ibinato niya, hindi ba? Wala na, hindi na kanya masusunod ito, sabi niya Ay aywan ko kung may power siya para sabihin yon o matupad yon o yun ang sinabi niya. Parang kay Kwan lang po yan Leader din si Kwan noon si Manuel L. Quezon, hindi ba? Nung presidente ata o nung kumakandidato ata siya ng presidente, ang sabi niya, mas gugustuhin pa niya ang Pilipinas run like hell by Filipinos. Kisa patakbuhin ng mga banyaga. Hindi ba? Ayaw niya ang banyaga hindi ba? Na magpatakbo ng Pilipinas. Ay kung minsan tama, kung minsan mali. Kaya nga ang tao nagkakamali Iisa lang po ang tama, ang Diyos. Yan po Pero ang tao, yun nga ay kahapon, i-discuss ko sana yung pinalayas ng mga senador, hindi ba? Na andun si Tanyada. Sabi ni Tanyada, today I can rest, sabi niya. Nung pinalayas nila ang mga Mercano, hindi ba? Pinalayas nila ang US Naval Base at saka yung military base, hindi ba? Pati yan sa Angeles, Air Force Base. Pinalayas nila lahat. Ay ngayon, ay nung kinukubkub na tayo ng China, ano ngayon ang nasaan na sila? Ano ang kwan nila? Pati nga yan si Enrile, kasama yan sa nagpalayas marami yan sila, Aquino Pimentel, pero wala Dapat sabihin nila ngayon ang solusyon ngayon kung kinukubkub tayo ng China. Hindi ba? Ayan po Kaya nga, hindi accurate ang mga pananaw ng mga tao. Dapat po, parati tayong humihiling sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom. Itama niya tayo, yun nga, kalabitin niya tayo, ang tawag dyan ay parusahan niya tayo para matuto tayo. Ganun po yan Ngayon, balik po tayo dito. While they themselves promise you freedom, they are slaves of sin or they are slave of corruption. Particularly, kasi nga corruption ang tinatalakay natin For whatever a person master, kung ano yung na-master ng isang tao, katulad yan, pagnanakaw, slave siya ng pagnanakaw. Iyan po, hindi nyo maintindihan itong kwan for whom a person is overcome, ay sa ibang version po, for whatever a man has mastered, hindi ba? Yang pagnanakaw, minamaster po yan slave siya nun. By him, he is also brought into bondage. Nagiging slave siya nung korupsyon. Kasi nga, yun ang na-master nila Hindi ba? Paano magbabago yan? Sige nga. At ang sabi ni Jesus Christ, I came to set the captive free. Sabi niya. Ayan nga, captive sila ng ng korupsyon slave sila ng korupsyon. Ngayon, kung hindi sila maniwala kay Kristo, kung hindi sila makinig sa pangaral ni Kristo, walang mangyayari dyan. Wala po. Sa totoo lang, sinasabi ko na po sa inyo ng diritsahan. Wala, hindi masusolve yan. Kahit na paanong ganda ng batas, ay sinabi ko na nga kahapon, ang batas ay guidelines lang po yan Pwedeng tanggalin yan Parang formworks lang po yan o yung hulmahan ng siminto. Pag matigas na yung siminto, halimbawa ikaw ay naging ganap ka na, hindi ba? Save ka na, pwede nang tanggalin yung mga batas na yan. Kung save ka na. Kasi nga hindi ka nagagawa
ng kalukuhan. Ayan po. Kasi may pananalig ka na o mayroon ka nang iniisip na iba paano mo mapasaya ang Panginoon. Ay simple, hindi ka nagagawa ng mga pangangalo niya, hindi ba? Hindi ka nagagawa ng pagnanakaw, hindi ka na mag-testify sa hindi totoo. Ayan po. Kasi nga gusto mo na may pleasure ang Panginoon sa iyo. Yan po. At yan, naandun ang faith. Pero kung gusto nyo, sige, ay sundin nyo ang batas. Aywan ko lang kung may makakasunod talaga sa batas, hindi ba? Kung minsan nga, pinagsabihan ka lang na pangit ka, iba na ang pakiramdam mo, hindi ba? Ganun lang po yan. Pero pag may faith ka, kahit anong sabihin sa'yo, kung may faith ka sa Panginoon, kasi nga hindi mo na iniintindi yung sarili mo Ang iniintindi mo lang ay paano mo pasayahin ang Panginoon na nagligtas sa iyo sa yang sure na impyerno. Nagligtas sa iyo na papunta ka ng impyerno ay iniligtas ka doon. Mamamahal mo ang Panginoon o gagawa ka ng paraan para maging pleasure ka niya. Ayan po. Ay balikan natin si Bong Revilla. Hindi ba noon nagnakaw na yan nung kapanahunan ni Napoles? Ay bakit ngayon naandyan na naman? Hindi ba? Wala pong mangyayari talaga dyan. Wala. At ako nga, kaya nga ako, hindi rin ako bumibilib dito sa mga dito sa mga pasabog Kasi kung ganyan lang ang makikita natin, kahit na pasabi na pasabog o ibibilanggo o huhulihin, ngayon ang dami nang hinuhuli po Ay kung tatagal po yan ng 15 years, hindi ba? Sa asunto. Wala din, hindi ba? Ay may mga pira naman yan. Tatagal yan. Hindi ba? Wala din mangyayari dyan. Tapos, may papalit na naman. Kasi nga, yung nga hindi nila alam ano ang salvation Hindi nila alam. Kasama po yan, yung korupsyon na yan sa salvation. Kasi nga, hindi ka nagagawa ng korupsyon. Ayan po. Ang nilalakad ko dito ay, pero, bahala po kayo, hindi ba? Sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon na bago po ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.